April 22, 2024, hapon nga nang makalmot ng pusa si Madam Everly. Tinatago niya pa nga sa akin dahil alam niyang magagalit ako. Kaya naman nung maramdaman kong may tinatago siya sa akin ay agad-agad ko siyang nilapitan at tiningnan yon. Nung makita ko nga may kalmot at nagdudugo yung kamay niya ay agad-agad ko siyang dinala sa CR at hinugasan ito ng running water with soap. Sa mga oras nga na iyon ay hindi ko pa alam na nakalmot siya ng pusa, kaya habang hinuhugasan ko siya ng kamay ay tinatanong ko na siya kung ano nangyari dito. At iyon na nga ang sagot niya ay kinalmot daw siya ng pusa. Ganito kasi ang ginagawa ko, basta may makita akong sugat sa mga anak ko ay hinuhugasan ko talaga para sigurado talaga akong nawawala yung germs or bacteria sa mga sugat nila. Pagkatapos ko ang mahugasan ay nilagyan ko agad ng betadine. Sa mga oras nga na ito ay sobra talaga yung kaba ko dahil sobrang natatakot ako dahil nga sa panahon ngayon ay sobrang prone talaga ang rabies. Mapakalmot o kagat man yan, maliit o malaki. Dahil nga hapon nakalmot si Madam Everly, hindi namin siya agad nadala sa Animal Bite Center dahil nga paggabi na ito. Nung gabi nga na yun ay sobra talaga ako napapraning kung sino-sino na talaga yung mga kinokontak, chinachat at tinetext ko para tanungin sa ganitong bagay. Kaya nga kinabukasan ng umaga talaga ay pumunta kami sa may health center sa amin para humingi na ng referral. Dahil wala nga sa health center namin ang injection for rabies. Nung mabigyan na nga kami ng referral ay buti na lang nandito pa si Dada, kaya naman sumabay na kami para pumunta agad dito sa may Animal Bite Center. Pagkarating nga namin dito sobrang dami pala talagang nakalmot ng mga pusa at aso. Siya nga pala yung nakakalmot nga pala kay Madam Everly ay alagang pusa nga pala ng biyanan ko. Kaya naman kahit alaga yun ng biyanan ko ay talagang dinala ko pa rin siya sa Animal Bite Center para naman makasigurado ako. Pagkarating nga namin dito ay nag-process na agad, in-interview na kami about nga sa kalmot ng Madam Everly, and pagkatapos nun ay agad-agad naman na siyang in-injectionan. About nga pala sa referral ng health center na hiningi namin ay talagang mas magandang meron kang referral para mas malaki yung matitipid mo. Dahil nga kung wala kang referral ay sobrang mahal talaga ng babayaran mo para sa anti-rabies injection. Sobrang brave nga talaga ng Madam Everly namin ever since talaga na ini-injectionan siya ay hindi talaga siya iyak. Ang lakas talaga ng pain tolerance nitong batang ito. Kaya naman itong pangyayaring ito ay sobrang lesson learned na sa akin. Kaya naman kinausap ko talaga yung mga anak ko na kung may makita man silang pusa o aso ay huwag itong lalapitan at paghahawakan o paglalaruan. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Paalam. Ingat.